3, 2, 1. Nyara. 3, 2, 1, go. Shalom. 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 Shalom, everyone. In the name of Yahuwah, through Yahushua. Sugaya ang atong sounds, mga kaisanan. So, sound check. the Lygon, si Abay Yahuwah, mga kaisanan, sa episode number 15. 15 o, 15. Episode number 15, mga kaisanan. Sa atong programa, Ang Ginado nga Kamatuoran. So, mga kaisanan, niya kita karon sa maong ika-15 nga episode o dito sa previous tulo ang mga episode ato itong iisgutan ang napulog kasugog. Kunya, karon mga brothers, na kita'y bag-o nga topic, which is sumpay sa atong Sumpay sa tuwag no? na pulong kasugog. Pulong kasugog. Kay atong mag-highlight nga sa pagtuman nato sa kanapulong kasugog o sa mga kasuguan o mga appointed times, no? Mga kapistahan o uban pa ang mga kasuguan ni Abay Yahuwah. May dagkong kalamdigitan yun sa atong kaluwasan. Kay ingon na siya nga pagtuman sa iyahang mga kasuguan o ang pagbantay sa iyang mga kasuguan mauli iyahang matuon nga mando sumagat ko sa kanato. So muna nga ang previous nag-isguta sa napulo kasugog o ang pagbantay ninyo pagtuman sa mga appointed time o mga kamistahan, and this is now the continuation of that explanation. Okay. So muna ang atong topic karon, are you already saved? Okay. Pangutana man yun, pangutana. Are you? Are you already saved? Just by accepting the Savior and the Messiah that you believe, no? Oh, yan. So muna. May isa na muna atong pagkatukion karon. So wala pa sa do, at kita karon sa atong katuyuan, may sunan sa may katuyuan gyud nganong naataan nga programa. Statement of purpose. We aim to bring to you information and truths which have been kept hidden, may sunan, for the past 300 25 years. So, muna siya ang atong katuyuan nga ang ngalan nga natago, wa gilain nga ngalan, mao si Yahuwah. And si Yahushua ang atong Bisaya, mga kaigsunan. So, para sa atong disclaimer, Brother Makial. Okay. Para sa pagpahinumdom sa matagusa, ang kaninang atong programa, nag-content siya, nag-intent siya para sa paghatag o information kanabigitan sa ato ang pagtuo. Kadiin, asa yun ang pinaka-root, pinaka-ugat. Kadiin, wala kita usab, nag-intent na rin nga muatake o mga bisan kinsa nga mga personalidad o grupo or anything ng mga churches. Ang ato lang, kung na may maliit sa about sa certain topic, pero kutob sa itong mahimo, dili kita mo name of something like specific yun ang grupo. Kung dili ka nga mga information, amo sa encourage ang matagusa nga mutuon usab because we as karon nga padayag sa matagusa nga mga listeners or viewers most kini ang among pinaka kumbaga nakam up nga mga kamatuoran kani nagi basehanan dili lang kaingon nga listen mo sa kayo nga atong gi-present nga wala tay gikuha nga mga basehanan. Kailangan na lang pag-verify or more na pagsigyod sa kamaturan. Yada Yahuwah. Yahuwah. So, higala, alang sa pagpadayon,
ato gyud kanunay nga buhaton nga way lain nga mapasidungan may mayas kundi si Abay Uwa. So pinagin ini atong paminawon ang tingog sa pudyong. Salmo 150 versikulo 3 nga patungkol ang tingog sa pudyong kay pinagin ini Abay Uwa ang napasidungan. Yes. Yada Yahuwah. Maisanan mo kato ang tingog sa pudyong gihimaya o ipasidungan si Abay Yahuwah. Maisanan alang sa pag-recognize usab sa mga faithful natong mga kaigsunan nga nag-appeal. Amo karon nga naa dinha sa live streaming nga nag-appeal dinhi. We recognize you. We cannot mention you by name. But among i-shout out ang inyong presence and hinaot nga mahimong fruitful ang inyong pag-join sa ato karon nga live streaming. Ang kato sa maminaw sa Republic, ang usap kamong i-recognize o pasalamatan o katong mga nagsunod sa previous nga episode number 14 atong i-shout out ang 997 ka mga individual na nag-views, mga brothers, kunya na po yung mga pipila na naghatag po ilang mga reaction or feedback. So, muna noon sa atong papadayon, sa atong live streaming, feel free kamong mga first timer na nag-join in, feel free to share your thoughts, feel free to express also inyong mga pangutana para nga mapaabot sa nato ang atong tubag, no, mga brothers, sa ilahang mga concern. Okay, so muna siya ang ato karon nga shout out nato. Mga kaisanan, move on kita sa musunod nga punto. Muna siya ang pagbasa sa kasulatan aring sa Deuteronomy chapter 5 verses 10 to 11. Okay. Si Brother Saka, sa inyo. Okay. Deuteronomy chapter 5 verses 10 to 11. Akong basahon sa binisaya nga Biblia nga diin kining Biblia nga gitawag og maayong balita. Gikan kining kuan sa Philippine Bible Society, no? Klaro tataw kaayo nga diin ining mao nga basahon nagsulat dinhi ang sa pinulungan ng binisaya ang maong bersikulo litra por litra yung nag-ingon siya dinhi sa bersikulo 10 sa kapitulo 5 ng kanayon. Apan ang nahigugma kanako o nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. So, klaro o tataw kayo nga dinhi nga mao nga basahon nga binisaya nga gikan sa Philippine Bible Society nga naghisgot siya dinhi nga kung kinsa kadto nga adunay gugma ngadto kaniya iya kining pagabalusan o paghigugma sa linibo ka mga kaliwatan. So, from the start of your generation until 1,000 times or 1,000-fold times of your generation, iyang higugmaon. Kung ikaw nagpasipala ka, wala ka mahigugma niya, doon na kausap niya'y madawat nga madawat
makaangkon ka sa iyahang kapungod. Padayon ta sa versikulo 11. Nagkalayon sa dini sa versikulo 11, ayaw pasipad-i ang akong ngalan kay ako si Yahuwah. No? Balikod ko, ayaw pasipad-i ang akong ngalan. Ayaw kong pasipati kay siya mao ang Yahuwah, no? Ako ang inyong Yahuwah nga mao ang inyong aluwa, musinot gayud kang bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. So kamo tataw kayo nga kung ikaw di ay magapasipala sa iyang ngalan, magaganon sa iyang ngalan dito sa pagka walay hinungdan or gani pag-usab sa iyang ngalan, ano nga kay sinod nga madawat, no? Kaya nag-ingon man siya, ayaw pasipati. Kaya pag-ilis o pagpuli mo sa iyang ngalan, usa ka na kapagpasipala. Labi na yun, ang dili ni mo pagtugman sa iyang mga kasubuan. Pagpasipala ka na. Nga di imatol pa niya, usa ka na ko, ayaw pasipati nga akong ngalan. Ako mao ang imong o inyong Yahuwah nga mao inyong aluwa. So, that means nga dili gayud kita angay magbuot-buot o maghimuhimo sa ato ang kaugalingon nga katuyuan kung dili kita magabasi ngadto sa iyahang mga kasubuan o kita higugmaon niya hantod sa pila kalibo o pila kalibuan atong kaliwatan iyang higugmaon. Pero nungka kung ikaw mismo imuhang ipasipad-an ang iyang ngalan, imong giusab ang iyang ngalan, imong giusab ang iyang kapistahan, unya imo siyang gipakaulawan pinaagi sa pagsimba o lain nga mga Dios-Dios, siya mao ang atoang Yahuwah o siya mao ang atong aluwa sa atong kinabuhi. Nga diin, kung imo kining pagpasipad-an ng iyang ngalan, ikaw mahig-agong sa iyang sinod. So, basin pa ikaw diha karon, makaamuni-muni ka kung kami pa dinhi, nag-hisgot ba may dinhi o dili mao. Kailangan yun siya na atay gibasihan o natay gibasa pinaagi sa mga kopya nga diin di katap na sa tuang kapuputan garon. Mao ni akong gibasa o akong gipakita dili katong ako ang kasulatan nga gibasa katong Hallelujah Scripture ng Violet. Klaro ginigtataw kayo nga akong gibasa dinhi. Nga iyahan din kasubuan. Wala sa ni pag magbasa o dili iyahang kasubuan. Iyahag yun. Muna nga manghinaot ni nga ikaw karon na ninaw mahigmata ka. Nga imuhang hunahunaon kung ikaw nagatuman ka ba sa iyahang mga kasubuan o ikaw nahigugma ba yung kaniya. Kaya ikaw, pagod pa niya sa iyahang suwat, kung ikaw nahigugma niya, pagatumanon mo, pagabantayan mo ang iyang mga kasubuan, o imo kining pagatumanon. Ilabi na sa iyahang mga kapistahan, o dili nimo siya pakaulawan. Dili. Kaya pagpakauwaw niya, ang pinakauwaw yung ngayon, kanay yung imong pag-usap, imong usbon ang iyang ngalan. Ang tinuod niya ang ngalan, mao si Yahuwah, o ang iyahang, o siya mao ang atong aluwa. Di ba, Brother Dan o Brother Marian?
kan. So, mga Yes. pulong dito, Brother Magkial, ang i-highlight dito ni Brother Sakak. Ang pulong na nahigugma o ang pulong ng pagpasipala. Okay. So, para sa mga nahigugma, iabay ko sa ito ang buhaton, higugma ko sa niya, no? Higugmaon. Higugmaon po niya. Bisan Bisan pa sa mga Libuan. ka mga kaliwatan. Kaliwatan. Sa ito pa, nasumpay din sa atong topic, no? Na kaluwasan. yes. Okay. So, sa ito pa, na ay sa kaluwasan ng atong isgutan na ay terms and condition. Yes. Ug ang klaro diha nga terms sa ibasa na ganiya ug ipasabot na katong mahigugman niya. Ug kinsa man tong mahigugman niya katong ang Nagatuman. sa iyang mga O nagabantay siya mga kasuguan o mga appointed time nga kapistahan. ang ikaduha nga word mo to ang pagpasipala. Okay? So, ang higugma, ikaduha nga word mo to ang pagpasipala. Sama gyapon sa na-highlight sa nilabay nga episode na to nga two sides of the coin, kumbaga, no? Si Abay Uha may higugmaon pero sa bigas nga bahin doon na po siya yung justisya. So, muna may sunan nga ang tao, ano pagpili kung mahigugma ba or mupasipala ba? O mupasipala ta o narapon na to. Kuha na ganang responsibility. Ito na ginawa, hindi tayo laing Wala tayo lang mabasol. mabaso niya na. Ato na ginang tinuyuan na ginato na nga desisyon. So, Yes. daya ko Yadaya o. Makikita sa ikaduhang punto, mo ni ang pasabot ni Brother Magkial, nakikita sa Ezekiel o Yakasakal, chapter 36, verse 27. 36 verse 27. Kaya gino diri and put my rook or sa ginatawag pa made apart spirit within you, and I shall cause you to walk in my laws and guard my right rulings and shall do them. Sa 27 lang. Okay? Sa kabersikulo. Okay, ang importante diri ang mga kaigsunan, no? Kung ato ni siyang kuhaan gyud o basihanan labi na sa atong pagsabot sa pinaka-identity sa ato ang gitawag nga magbubuhat atong creator. Kadiin iyaman ibutang sa ato agad ang bag-o nga kasing-kasing. Kaya diin kung kita andam na bagyod nga kumbaga first magyud nga approach niya kay like sa iyang mga pinili katawan kanadto nganong gipili man sila. Diba? Ay iya man kumbaga iyang katawhan o iyang ibutang ang iyang pangalan sa iyang mga katawan mo bitang ginatawag siya Yashar-al. Ito mo ni ginatawag nga may made apart people or righteous people of Alwa. Mo ni importante kay mga kaigsunan kung nasayod ka sa pinaka-identity sa atong ginatawag nga magbubuhat kay nowadays sa ato abang gi-mention nga natago magyud ang ngalan sa ato ang abang o sa atong amahan. Muna kadaghanan o kasagaran sa tao o sa magtutuo karon bisan asa man nga pundok kung imong pangutan-on ang mga magsisimba wala gyud kasagaran makaila. O sama pa sa identity gyud sa ato ang kanang creator. Kadi gusto siya nga ang matagusa makabaton gyud og intimate relationship because he will gonna put a new heart sa katong willing nga mulakaw o musunod kaniya. Kaya ingon man niya sa Yaraniao, Jeremiah 6:16, no? Go back man gyud, balik man gyud sa ancient path. Gadiin ang ingon diri and put my rook within you. Ibutang niya ang iyang ginatawag nga made apart or rook sa Hebrew pa, magpasabot ang iyang made apart, bala ang espiritu, manahan, mupuyok. No, sa Tagalog pa, manahan. Kung sa kuwan pa, English pa, dwell. Dwell. Mupuyok.
diha sa matag usa ka kasing and I shall cause you mo ni mahimong hinungdan kung once nga willing ta nga mo humble sa atong kagalingon o mo himo ni siya once nga manakan na mupuyo na ang rook na naman nato ang willingness sa paglakaw. It will cause us, ingon diya sa Quran, sa 27, and I shall cause you to walk in my laws. So naging obedience. Naging obedience. Kay ang ingon diya sa ubos-ubos no sa katong-mention nato sa Jeremiah 6:16 na may uban dili ganahan. I will not walk in it. No? So nagpili ginuban na dili sila mo lakaw sa old path. Yes. Sa ancient path. Which is naa diha ang pagsunod sa Kabalauran. Muna sometimes nga atong pamalandungan ba nang kung wala pa o kung nawala pa ang mga kabalauran, kung saan na ito pag-remain nga mahimo nga anayan, mahimo nga matarong. No, din ang paglakaw man sa iyang kabalauran, makuan mo ta, ma-guided ta, ma-direct ang atong path diya sa pagkamatarong. Okay, atong ipadayon diha nga din and and cause you to walk in my laws and guard my right rulings and shall do them. So emphasize diha na buhatan yun. Yes, buhatan yan. Niya ino diha nga cause them sa kapan agi mo tabang. Yes. No? Dili giningon nga ato lang nga kabalingong panikamot. Yes, kay the moment naagi di ay ayuda na ay support kanang word na ayuda, support sa iyahang balang espiritu, which is sa atong kahuyang, sa atong kahuyakon, kay tungod naapamata sa proseso. Muna diha sa ato ang ginatawag na down moment, tabangan man ta sa iyang balang espiritu nga makasunod na, makapadayon ta. Kaya ingon nga word nga diri guard, magbantay man. Sa Hebrew na shamar. Shamar, yes. Shamar Yahu. Yahuwah will guard you. Yada Yahuwah. So, klaro kayo mga kaisunan nga wala kitay ikaw baliban o ingunta sapagkat ako'y tao lamang, si Pietro ko, lisod kayo, papukaan, ba? Kaya na, mag-imutabang na to. Yung pala niya, cause them ang walk to obey. Ang importante lang yun, kada bang dili mo matagamtaman na doon ay mo tabang mo. Muna akong ingon mo nga, ang imo hanggar mo, sa mo galingon, di pa ubos na, kaya matagamtaman mo nga ang ruwak o ang si Abba Yahuwah, ang balang espiritu mo tabang nimo, mo pasabot nimo o mo pahimutan nimo dili kay ka magsanid kasi mo gagalingon kay balo. Unya usan ana kapubangan dili nimo matagamtaman ang balaang espiritu kana gyud mo patikbabaw bitaw ang imong garbo. Patikbabaw ang imong garbo, ang imong gagahian o ulo, o ang kanang imuhang pagka masinupakon nga klase sa kinaiya. Okay. Padayon ta? Moving on. So, that being said, atong i-refresh kayo itong ancient na yes, ang mga litra. Atong i-bandilyo o i-bandilya nga pangalan, we always declare His name of our Creator in this program ang tinago ang kamaturan. Amo giniging boses permi mga kaigsunan kay sa uban muinon magod nga walay alphabet walay ginatawag nga vowel letter sa ancient Greek. Pero mga kaigsunan, we are referring on the ginatawag nga phonetic sound or transliteration. In the transliteration, mga kaigsunan, there is pronunciation. Dili ng pasabot nga atong gipunan. Sa uban magod nga grupo, dahil sa akong ginanaw sa YouTube, na ay certain diya nga
kanang uban yung mga vlogger niya sa ilang mga matutudlo, mingon nga, huwag mong lagyan, do not add a vowel. We do not add vowel sa name sa ato ang kuhan. We just ginatawag na transliterate. Hindi na siya ginatawag sa ancient Hebrew pa muna ang letter Yad. Muna ang name sa ato ang father kasi una ang transliteration or ang Yahudian letter niya kay Yad. Next is Ha or Hey. Muna naka-form kita o Yad. Kaya tungkol Yad stands as letter Y, and then ang Hey sounds as A-S. yes. Dili siya ingon nga atong gi-spell ang kana nga moog yun. But coming from the transliteration, ang yung pronunciation muna Yad, Hey or Ha, ang yung pronunciation kay muna muna naka-form siya Ya. Next is U or Uwa. yes, or a simple letter U. Muna Yao. Next is Ha, another Ha or Hey. Muna Ya-U-A. That's the very name of the Most High, the Father. Ya-U-A. Okay? So kung atong i-straight na siya, Ya-Uwa. Ya-U-A. Yes. Okay. Mga importante ba mga kaisunan nga dili gid siya dapat usbon. Asa na isulti diha sa kuan? Shamot chapter 3 verse 15. Because this is my name forever, hantod sa hantod. Mana, this is my remembrance to all generations. Kaya importante ma-preserve yun. Pero muna dinungdan, ang kaaway, di mong gusto nga ang pangalan sa atong Creator ma-spread out. May establish. Di siya gusto may establish. Sa karon nga mga bagong tubo, bisan kita gani, kanusalan kita nakasayod sa Wala ako, bagulang. Okay. Bagulang. Kunya, lahik ang ako ang ginatawag niya ito. Kita tulugin o sagad din sa to. Kaya si kuan ka ng proceed. O proceed na sa kuan sa name sa Anak. Okay. Zero. So first three letters, most ni siya ang first three letters pangalan ni Abba Yahuwah. Ya or Ha or Ya or Yad. Hey or Ha. Then U. So to produce the sound Ya-U. Okay, Yahu or Ya-U. Then following name. Yes. Following the Letter Shan. with the sound of SH. Okay. Then ang pinaka last letter is Ayan. With the sound of A. Okay. Siya kung yung basahon sa tibuok sa transliteration niya Ya-U-A. Ya-U-Sha. Which means Yahuwah delivers or Yahuwah delivers. Yahuwah. Okay. Okay, so that being reference, mga isunan, ato na kita karon sa atong pinaka main topic. So, muna siya, no? In a form of a question, are you already saved? By just accepting the Messiah you thought or you think, no? Nga imong gituhuan. Kaya imong ginakasagaran kanya to kung siya atong gituhuan Or pagkamatian. kung ipagkamatyan, atong dawaton, atong pasudlon sa Atong kasing-kasing, o kanya atong common kanya to. Mari kumudi kayo nga pagdawat. Pagdawat na to. Okay, puros kita nagpadawat. Puros kita nagpadawat. Yung mo ni ato yung mo gini mga linyada na to. Gilawaton si kuan sa imuhang kasing-kasing. Gi-mention din nga personal ni mo nga manluluwas. Okay. So, mo ni ang ato gi-mentionan, nag-start na din what is something in common. Pero karon sa hinahinay atong ipasabot nga unsa man gid ang kamaturan. Yes. Okay? So, mo ni diri ang unang linya diri, Brad. Okay. Ang ingon rin mga kaisuna, no?
many or nowadays many believers Okay. sa karon nga mga generation, when you say believers, tanan nga na magipagtuo ang matang usa. But again, ako ni siya gi-generalize as believers, nagtudlo nga that you are already saved by just quote and quote simply accepting the Messiah that you have known. Ang Messiah nga imong nailhan. Pwede po na ito i-appeal ang word nga believing. Accepting Yes. and believing, no? Pwede. Sige. Kaya imo siyang pasudlog sa imuhang Kasing. O ato ni double check mga kaisuna, atong verify mo ni atong pinaka-topic karon, interesting di gani because ang gingon pa diri however, let's compare mga kaisunan this teaching with the words unsa gyud ang gisulti sa ato ang Messiah. Na diin na-mention from cover to cover from the beginning sa Tanakh, no? Di man kita pwede nga mo-skip o diretso lang sa Renewed Covenant or sa New Testament. Dapat ato yun. Oo, atong ipasabot ning word nga Tanakh, no? Okay. Basin og yung silang uso ng Tanakh. Yes. Tanakh, T-A stands for Torah, no? Ang kontra niya, because there is no vowel man yun, wala niya ang iyang pinaka-abbreviation or ang pinaka-pagkasulat niya, T-N-K. Una, letter T stands as Torah. Okay? Now, next nga letter is letter N, which stands for Nabayam. Ang meaning sa Nabayam, prophets, no? yes, prophets. Mga propeta. Muna yung mga writings sa prophets. Ang Katubyam, ano sa meaning sa Katubyam? Muna yung mga wisdom, mga writings. O kanang ginatawag na Psalms, Proverbs, yes. Ecclesiastes, no? Yes. Muna yung nakapaloob. So, more or less, ang Tanakh mo ni ang 39, kumbaga. 39 ng mga libro. Yes, Ikan sa Barashat o Genesis, panulungan to sa Malakay, no? Yes. Malakay. Muna ni nakapaloob diha na kuwan ng writings. Okay. And, as we continue, second diha, bro. So, words of Yehusha and Tanakh, ingon diha, Never dayag gidiri ang pagtulunan, no? Sa kaluwasan. But ang problema ni saman ining dahil ako nga issue, no? na yung issue ining mga writings ni Igsoong very common nga tawag gyud nga apostle, no? Yes. igsoong Paul. Okay. Tawag mo ni siya gyud nga Apostle Paul. Oh. But sa ato nang giisgutan sa mga nilabay ng mga panahon na natay problema ni kay Dahil issue, no? mga issue kay nga naman mas maayos nga mo balik kita dito sa mga I-double check din na to. double check na to nga Mo pagigitudlo sa surah o gitudlo sa ni Yehusha sa atong Bisaya. Para ang atong pinaka-foundation mo God, when it comes to tinuod nga basihanan nga gikan gyud sa kasulatan nga gingon sa ato ang Bisaya. Pero mo speak po ko mga brothers behalf sa uban pa ang ay mga to die hard ni kayo, no? Believer yun ni Pablo na siya apostle. Kay sa ipamulong ni Pablo nga Apostol Pablo nga nagpakita ang niya ang Messiah. Nagpakita ang niya si Yehusha na magikuno siya personal encounter. Okay? Sumala pa sa nasulat niya sa libro sa mga buhat. So wala nga sa atong kabahin kung naa siya mga testimonyo nga nagpakita kaniya ang Messiah na mao si Yehusha, kinahanglan nga atong i-verify. Yes. Okay? I-verify na to kung ang kanang iyang ipanulti niya ning takto saan? Kana, Ning takto ba dito sa mga sa Tanakh
Okay? Or dito sa mga mismo mga words ni Yahusha, Mga atong Bisaya. ng Bisaya. So, muna isunan mga no offense gini kay para nato asa man ta maminaw, asa man itong palabiyon. Okay? Palabiyon mo nato ang mga writings ni Apostle Paul sa inyong ipagtuon ini or ato yung taga-agbili ang mga words mismo nga nanggawas gid sa papa ni Yahusha. So, muna nga naagin ang pagpili ko nato, no? So, sige, moving on. Yahusha never said, accept me and you are forever saved. Instead, iyang gitudlo ang mga sumusunod. Okay. So sa taba, may sunan, kanang idea nga kung dawaton imo imong manluwas, mutuo ka niya, kung niya maluwas ka na. Sudlonin mo siya. Sudlonin mo siya kasi Imo gyud ipahayag sa imong bakba nga himuon nimo siya nga personal nga mangluluwas. Wala na yung problema. Luwas na ka. Luwas na ka. So kana muna mga kaisunan ang atong susihon. Kung kana naabay supporting words gikan gid mismo ni Naabay basihan. o naabay basihan kana sa Sa mga inyo, diha brother, gikan to gid ani Yahusha. dadaya sa Deuteronomy chapter 19 verse 15. Atong A matter is established with two or three witnesses and truth shall be established. established. Kung naa sa ituha o tulo ka mga witnesses. O testigos. Yes. Asa-asa na makita sa Deuteronomy of the Variam 19 verse 15. Yes. So, muna nga susiyo na to, nya sa amo diri nga pag-utingkay, okay, amo karong ipadayag ninyo nga wa man gid so far nakita. Okay? No, i-challenge ta mo diya og naa mo nakita niya nga bersikulo. I-comment diya, no? Para nga ato gyud tanawon kung naa ba. Comment sa ato ang kanang under sa atong comment section o sa republish sa mutanaw. Paki-comment ang inyong pag-utingkay po sa mga bersikulo nga nagsuporta about ani ginatawag nga accept me, dawaton nimo ang imong nailhan nga Bisaya, and then you are forever saved. Naabot kayo mo barog na bersikulo ani nga pipila. Okay, 2 or 3 witness, no? A matter or the truth shall be established. Okay, as we continue. Okay, gingon diya sa Matatyahu chapter 24 verse 13, bro. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Kung ato ni Minisayon, kinsa katong mulahutay, hangtod sa katapusan, mamaluwas. Okay, unsa ko'y bukod pasabot ka ngayon nga mayon mulahutay hantod sa katapusan. Sa asa mulahutay? O kung atong tanawon, first, kung atong tanawon ni Matatyahu 24, in the context na din siya sa tribulation or mga pagsulay, okay? Mga kapaitan na gitagna o gipanuti ni Yahusha nga may labo sa dili pa siya mubalik. So, klaro nga kinsa katong mulahutay taliwala sa kalisod o trials, no? Hangtod sa katapusan, to the end. Ang kanya din gingon nga accept me and you are forever saved. Ang gingon sa Matthew or Matatyahu 24:13 usani sa paghatag o kumbaga pagsupla conflict sa kaning word nga accept me and you are forever saved. Nga o diri kung kumbaga sa gingon diri lahutay man. Kumbaga first mahimo na nimo nga imo na napahayag sa imong baba, imo na siya gidawat sa imong kasing-kasing. Bangag makinaon sa luwas gyapon ka. According sa gitudlo sa nowadays nga mga magtutudlo sa kaming mga magtutuo. Pero sa pagpapatunay sa gingon sa 24:13
nga dapat man mo lahutay. Dili lang kayo nga katungod man nako ni one click balag mo kinunsa. Lahutay hangtod sa katapusan. Wala mong good ni maklaro mo nila o kanang Emphasize. wala na ma-emphasize malahi. Lahi ang ilang emphasize kabahin ini. Nya kita ato nakita nga sumpahi gyud. Nya mausa man mao may ilahang Naandan? o yung nasugdan ba? Kana naging wag ina ako nang gingon sa unahan ganiha nga kung unsa man ka karon ablihi ang imong unahuna unya ipaubos ang imong garbo kay haron imong makita ug masuta ang kamatuoran kay diha sa imong garbo o pagkataas sa imong pagkaikaw imo na ginisig ibaliwa tanan i-try karon nga imong ipaubos ang imong kagalingon aron makita nimo ang lingtunganay kung nag-istorya ba mi sa sayop nga pamaagi o sa insakto nga pagka-isplika. Okay, moving on. So, ano siya, no? I-highlight niya nga endure to the end. Okay. Katong last nga episode, pero nakaka-diskuta dito nga endure to the end. Pero lagi ito yung context. Kaya naaman to siya sa Kaso, no? Kaso chapter 22, 14 to 15. 14 to 20. 14 to 15. Katong magbalong tayo hantod sa kahanturan, I-mention dito kay hantod sa katapusan, magbalong tayo. Pero may specific context ako ako niya. ito siya sa pagtuman. Pagtuman sa kabalauran, hantod sa katapusan, 20 to 14 to 15. Ang gingon din ang tawag, Baruch are those doing His commands, so that the authority shall be theirs unto the tree of life, or kaya, and to enter through the gates of into the city. No? So sa ito pa, ang endurance diri nga atong nahipasahe sa nilabay, katog yung endurance sa pagtuman, pagbuhat sa iyahang mga kasubuhan. Ang context diri sa Matatiao 24:13 is endurance diha sa umaabot ng mga tribulation, kapaitan, paglawtay sa dili pa mo balik si Yosef. Mo na yung context diri sa Matthew 20:24. Pero diri sa Gazon, ang context diha is diha yun sa pagbuhat. Buhat sa iyang kabalauran. So, atong isumpay ni siyang duha ka mga context. Klaro kayo mga brothers, nga ang kalwasan gidi ay is something nga naa diha yun sa endurance sa mga trials and tribulation o endurance diha sa pag-obey. Buhat sa iyang kasubuhan. Kay kung wala kay endurance, wala kay paglahutay, sa lihan na maabot ng tribulation, ikaw ay unang mapukan na. Kaya, we are now, right now, I'm not provoking and I'm not treating those our listeners and subscribers, but I'm telling you that we are now in our transition period for the tribulation. Transition period na kita. Mostly, especially in our faith and stand regarding this one. Unya, wala kay endurance, wala kay pagbuhat sa mga kasubuan, o dili ninyo i-apply sa mga kinabuhi, kining buha ka mga episode, dili masad mo masabtan nga we are now in a transition period. So, kinahanglan ka, nga imuhanin siya nga masabtan yun. Imuhanin siyang balikon. Imong basahon, imong i-reflex, imong kugalingon. Kaya haron ka, baka sabot o baka ibaw ka, nga importante di ay ang gitawag o endurance of your faith and doing on those commands. Okay. Sige. So,
So, that being explained, mga isonan, no? Klaro naman na, mga brothers, no? Moving on ta sa sunod na bersikulo. No? Yes. Matatiyaon, chapter 7, verse 21. Manata sa 24, verse 13. Ari kita karon sa Matatiyaon, Matthew 7:21. Brother Sakar, hindi ko makabasa ka sa imong Sa mga copy. Matthew 7:21. Nag-ingon rin. Not everyone who says to me, Master, Master, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So, not everyone nga mag-ingon kaniya, Namaste. na master o magtawag kaniya, ingon pa dili nga makasulod dito sa inharian Inharian. sa Syamayam. Syamayam. But, isa man ang makasulod, he who does the will of my My Father. in Syamayam. Ang question ni Brother Danaya alayon Brother Saka, unsa day ang kabubuton sa ato ang Father or sa atong Creator? May kaya. Mo muna siya atuang pangutana sa atong kagalingon. Kung unsa siya. Kaya mo maging kumbaga ang key, ang kondisyon. Kaya man nila not everyone who says shall enter to the kingdom of Shamayam, but na may iba. But he katulang di ay nagatuman sa kabubuton sa ang aluang amahan wala sa Shamayam. Ang pangutana karon, unsa may kabubuton sa amahan? Mo na yung pinaka-pangutana. Kung mubalik ko sa kanyanto na akong pagwali, muna ko, bintag kabubuton, itong mga in general terms, mga maayong buhat, May okay. Basta wag ka maglupit sa imong mga silingan ni si katao, wala kay yatakan. yatakan nga katungod, nagbuhat ka mayo, nagbuhat ka sa iyang kabuton. Pero, Not knowing. not knowing specific, mga brothers, specific nga kabubuton niya. Kay those things kay imuhang ginawali o ginabatbat ng dugno kung ginasulti na itong ila is dili man ko mo mahimo tanan kung dili ka balik ta dili man sa ito mo mahimo kung wala kay guide. The one thing is your guide is to follow the Torah. To make you endured, you should have to follow the Torah. Yung pangutana diri Brother Saka, nowadays mo good, wala man na gi-emphasize ang pag-follow sa Torah. Mo ni kon ba? Kumbaga, mo ni ang pinaka-big issue karon. Oh, Kay ang kon magod, ang kanong nasugdan nato nga statement, kay after mo ma-accept ang imong gituan nga Messiah, that's very simple. Yeah, as a Christian, you are called na, surely. Kaya yung nakaingon kung anong kuan, kana na ay kumbaga assurance na. Ito mo, once mo good na kay kaigsuunan, kauban nimo sa pagtuo nga nitaliwa na, nga diin, after the time na mag-funeral, niya mo emphasize naman si kuan, preacher or si pastor, nga, sure na to, okay na to, kay nidawat naman to. Diba? Ang emphasis about katong gihatan ng statement nga forever naman. Ang pagtuo kay wala naman, nidawat naman. Wala na problema. Pero taliwas. Umaga kayo taliwas. Sukwahi na. Sukwahi sa giingon sa scripture nga diin napagay paglahutay, napagay giingon dia pagsunod sa kabubuton. Ang pangutan na karon, by doing that so, ang question na diri karon, nagabuhat ba to siya? Nga certain or someone ni taliwa na pangutan na karon, nagabuhat ba to siya?
sa kabubuton sa ato ang Kristo. Amahan. Oh, ako, experience na ko during the time when I was in the 13 group diha sa Siborosyo. Kami natulong panahon na sa Siborosyo. Kasagaran ng mga ato diharis. Gikan sa hall, gikan sa prisuhan. Gikan sa prisuhan, gikan sa rehab, ang uban di wala mo ato rehab, but gikan sa hukira. Ika sa hukira, mga tambay sa hukira, tanang adik na sa hukira, nga nag-usap sila ng kinabuhi, diha mo magpundong at pundoganan ng mga sa ang kuhan nga gipang bag-o nami. Diha mi sa simbolisyon. Unya, pagharin ng pod, gani ka ng bana ni Pilar-Pilapil si Bernie. Kuha na siya, usa na siya sa muling saksi kay kaninang barkadahan na namatay ka mo sa barkada sa Paris. Mayroon buto niyang gihutan nga ginawat niya sa dihang iyang ginawat assured na siya nga naan na siya kaluwasan. Pero uli na ang pagutana wala man siya magabuhat soban nga kabubot or kay kuan man siya dili man siya consistent sa iyang pagpangalagat. Gani kay kung consistent pa siya hipalo dat Torah unya ang mahitabo kung iya hipalo ang Torah maglahutay na dili na siya mobalik sa iyang gitawag nga gibiyaan niya kinabuhi. Kaya naman, naman siya guidelines. Wala ginamang ingon nga, kung if you want to endure, you should have to, going back to Torah, you should have to follow the Torah para makahapuhan ka, pirmi sa pagbubuton sa amahan ka, ano na kay assurance na makaadto ka sa bayan. Okay? Okay, so kasi mga kaisunan, klaro na to nga ang will sa atong nangiton nga aba mao yun ang pagsunod sa iyang Muli ang pinaka-importante, no? pinaka-importante man kay ang atong basihan ani brothers no kay kining word nga will kung tanaw na to ako ba ng mga translation ani kung mag-proceed kita sa versikulo 21 o 22 wickedness mo ang nakabutang niya kung bumunong ka sa versikulo 21 di mo kayo ma-appreciate o di mo Kaya ang dimension mo na sa 22 na ay continuation. no? Nga gingon. Ang gingon niya sa 22 ay many shall say to me in that day, say ko na Master. Master or sovereign, have we not Naku or prophesy prophesy in your name, and cast out demons in your name, and done many mighty works in your name? Ato supayan, 23. And then I shall declare to them, I never knew you, depart from me, you who work lawlessness. Dito yun na ako, kumbaga, ang sawanan ba? Ang pinaka, kumbaga, dead end sa rason. Ganong ipapahawa, ganong kireject ni Abiyawa sa atong creator, ang certain individual kaya tungkol kay pagkawalay pala ako. Lawlessness. You who work lawlessness. Sa uban nga translation, wickedness, no? Yes, dili kay ko alam. Or against is strong. Di siya Kaya may ka wickedness, anything can be wicked, di ba? Yes. Pwede man mahimo nga, kung sa term na brother Danayan, mahimo nga opinionated or subjective. No, subjective siya. Kay one can be good to another, but Yes. the other
it's also evil, di ba? Yes, So very subjective siya. Objective yun. Pero kung mayroon kita og Lawlessness. okay? Clear tayo. Pero kayo nga Torah gid siya. Di ba? Huwag ilang gitumbok. Huwag ilang gitumbok, Torah gid siya. Torah yun. So mo ni isunan nga kung atong tanaw ng context sa verse 21, 7:21 ang gisgutan niya will of my Father. So ang pangunta na ganyan mo ganyan, kung sa ining will of the Father, ang tubag din sa versikulo 23, mo sa niya, nga ang will of the Father is to obey His law, His instruction, His instruction. iyang mga appointed times, iyang mga kasuguan, and so on and so forth. Pag-uso siya ba? O pag-observe sa Sabat, ato ginan siyang buhaton. I-uphold yun. Yapon na to na siya. Eh otherwise, mayroon si Yahushua niya na I never knew you. Bahawa ka mo. Kamong mga dili na kayo dautan para klaro kamong mga walay balaod. Wala ba daw? So, Para klaro yun. unsa ka dakong atong maingon ba? Atong maingon ba nga ang mga gipagtudlo nato kanyan to ba, no? Grabe yun ka kuan kay ang katong pinaka-importante kayo mo ni ato gi Giwala. gi abolis gi salibay nato I-abandon. na mismo gid pinaka-key Muna gingon sa scripture no nga kamong mga buta nag-agat kamo sa mga buta ngay buta. Mapahulog sa kanal. Unsa ba mo? Mahulog sa kanal. Mahulog sa kanal. Ang buta na nag-agat sa isig buta mga hulog sa kanal. atong hinusgan pag siya arita sa Matthew o Matatiao 19 Kana klaro din na 19 verse Matatiao 19:17. Si ikaw basa na bro. Brother Rex. Klaro yun yung sa 19:17 no? Nga if you will or if you want to enter into life or kaya keep the commandments. So may pasabot ani kung gusto ka nga musulod sa kinabuhi. No, wala siya like i-refer no? This is talking about the everlasting life. Yes. Unsa na sa condition susama sa lingon dito ganiha nga Endure. oh nya who does the will kadtong nagbuhat sa kabubuton or klaro ko na to kadtong nagtumad sa iyang mga balaod or ingon diri kung ganahan ka mamusunod sa kinabuhi nga walay katapusan buhata ang pili tumana bantayi ang iyang mga kasubuan. Kay kana magbantay ni mga kasubuan. Very practical in our situation as we live in this arrangement kining mo ang sa kalabutan. Nga if you have no guide, you learn to follow about yourself, wala yung kayo hinungdan. Kadaghanan sa mga tao nga wala mutungan sa balaod, kini pinaka-simple nga aplikasyon. Tandang tao nga wala mutungan sa balaod, asa pa doon? Tuas BBRC, tuas sa CBRC, ang uban tuana sa in memory. Kung nasa bigyan nga naman, the same application. Ganun ko sa ito. Just because they have that following the law. And that is the law of the land. But if you want to live, you kaya in Shemayan or in heaven, you should have to follow the command of our Father. That's the Torah. Yes. It is, the same story repeated. The same application. Yes, the same application. Nga naman yun, nga, dili magyud nato na masampan na simple lang yun na kayo. Just because we are deceived and we are being blinded, yes, because of some other preacher or some other teacher teaching us in a false doctrine or sa yung pag-doctrina. Asa din na Brother Danaya sa Kazon or sa Revelation nga ang lahat ay nadaya. Di ba nasa Revelation
7:9. Oh, 7-9, yes. Oh. Nagawa ko 9-7 ba or 7-9? Sige, tanan. Dahil ang lahat ay nadaya, kung sa Tagalog pa, dinaya, nalimungan, na-deceive sa kaaway. Isa matong kaaway, wala lang no si Satan. Muna na itabo karon mga kaigsunan, ang nakakaon sa ginatawag nga fruit of sa kanang pait, no, pait nga diin poison mo gina sa espiritu. That's the poison. Chapter 12, verse 9a. And the great dragon, Revelation of Kazon. And the great dragon was thrown out, that serpent of old, called the devil and Satan, who led all the world astray. He was thrown to the Arats or earth, and his messengers were thrown out with him. So, siya ang nag-deceive, no? Led all the world astray. Yes, nadaya, no? Nadaya. Oh, kumbaga nalimbungan. Limbongan. So, successful gid siya sa paglimbong kay all the world ko na tanan. Tibuok yun, no? Sa ito na nga wala kitay, we cannot point finger to Yes. anyone. Maisungan kay kitang tanan, we are all deceived by Kumbaga, Satan. naging kaparte ang kinsa tong ni, kumbaga ni Ryan sa plano, sa scheme sa atong kaaway si Satan. Nala ko i-emphasize sa mga brothers sa Matagyaw 1917. Kay ang concern diri sa rich young man man siya. Yes. Rich young man. Concern niya nga kung saan niya nga matawat ang kinabuhi mo na katapusan. So ang iyang mindset is dawat. Ana ang iyang pangutana ang iyaw siya is kung saan ako nga madawat ang kinabuhi mo na katapusan. Yes. So sayo ba kay dawat naman. Di ba? Bro naman ng dawat lipya ba? Okay? So, ang iyang mindset is, ego na sa mga dawat. Pag-receive lang. Pag-receive lang. So, sis ni taklo po dito sa atong pinaka-main punto niya ba nga? Sa statement? Ingon niya nga, simply accepting. Yes, by simply accepting. Okay? Yan lang ang ginugangan of believing the Messiah or the Savior nga imong gituguan. Yes. So, mo po dito ang concern sa batanon nga The same scenario. the same scenario. Nga, unsaon niya nga madawat ang kinabuhi mo ng katapusan. Amin niya by just simply accepting. Accepting. Madawat na ni mo ang kinabuhi ng katapusan. Wala na pagkabuhaton. Pero siya maalamon kay siya. Grabe. Okay, nga naman, ang term gigamit niya is enter. Wala sa mingon nga, sige, dawata. Receive. Receive. Wala sa mingon nga receive. But ang iyang niya is enter. If you want to enter into life. So ito pa, ang kinabuhi mo na katapusan is something nga imong buhaton. Something nga imong sudlan. Yes. Something nga imong nga nakay i-follow. I-act. Kay kung imong tanaw ni dito sa Matthew 7, duhaman to ka, di ba? Duha to ka ganghaan. Yes. Ang ganghaan nga halapat o ang ganghaan nga Sikpit. sikpit. So, mo sa nadiha ang term gigamit niya is enter. So kung gusto kang makadawat sa kinabuhi ng tapusan, sunod ka nga tos ganghaan nga naro, musikpit. Yes. Which is, ang sumpay niya, keep the commandments. Dili pwede nga dili ka mag-act, di ka magsunod-sunod. Mawala kayo buhaton. Dawat lang. Dili pwede. Dili pwede. So, para kayo, di ba mga Pero brothers? kung tataw kayo, dahil gisulti sa ni Hosea, nga ningon siya nga, I'm not come to abolish. I didn't come or I didn't come to abolish. I came not to I came not to abolish the law. But To fulfill it. I'm here to fulfill it. Di ba? So, klaro, tataw kayo, diha palang daan, huwag mo na siya pasahog, sakto na yung mayong ang kabalauran, wala gayod niya gihawa. Ang kanang word nga fulfill sometimes mag-entrong na. Pero kung yung mga tanaw ng context niya, but to fulfill is to make
a great example. Yes. Great example towards sa iya mga sumusunod. Yes. Kaya even si Yahushua, di follow gani, how much more kita nga, Eh, pwede nga mo exempted ang iyang Yes. mga followers? Kipa follow gani niya. Sige, so, well explain na siya. Moving on sa sunod John o Yaw Kanan 15 verse 10. Namely, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments. So, if terms and condition. Yeah, if you keep my commandments. Bisan sa itong pagsugod pa lang, Brother Danayan, no? Dihan sa Juan, kanang ingon nga na may bat, no? Sa kaniyo, but he shall endure. Yeah, paghaman, dingan pag diha, kinsa itong maluwas, katong nagtuman. But he does will. Ano ba pala, nagya may bat. Yeah, pag-abot na riyan sa Kuan, kanang John 15:10, if, the same as giving condition, you keep my commandments, you will abide in my love. Wow. Just as I have kept my... Kumbaga, kanagin ko na itong ato fulfill, iyang emphasize din nga, siya gani, iyang gituman, para makita sa iya masumunod sa kanaganan nga siya usap ng gatuman. So, wala rason na itang mga labing upos na mga sumusunod niya. Okay? Gamoy ta, wala natin trabaho ni. Na-stop naman dito. Na-stop Bisaya. Siya na. Hindi pwede. Okay. Kumbaga, nangapo na sa iyang mga braso, panglangsang dito sa sa kahoy, ang tanan nga tanan nga mga balahod. Di-apil na dito langsang, mao ba Brother Danayan? Muli basic assumption sa mga pangunahuna sa kadaghanan. May sunan, no servant greater than his master. Yes. So kung ang atong master, si Yahushua HaMashiach, hindi sunod manggani sa tanan na sugo ni Amo Yahuwah, kita usap. Dapat yun. Okay, so explain na niya. Moving on sa pahiba sa Brother Sakak, ang Luke, Luke sa restore niya. Lucas. Kumingan gani ka sa kuan kanang Greek, ang iyang kuan gyud kay mo na ingon nga Lucas. Pero sa kuan gyud sa Hebrew gyud a slide mo na aoreo. Mo na ang murag aura, no? Aoreo, sige. In Greek, Chapter 13 verse 24. strive to enter through the narrow gate, for many, I say to you, will seek to enter and will not be able. So, Kanang word yung strive. no? Kining strive ba, bro? Naning kamo ka, naning basog ka. But it involves action. Yes, naning basog ka, naning kamo ka nga makasulod. Unya, Dili pwede nga susama lang nga magabuhat ra ka nga. yes, kay ano. Pero sa Lisman yang Idris yung man. Okay, kay dapat na siya. Wala ko. Okay, iba na ba ito na? Bayad din di ba pwede kay ganyan ko man nga kinahanglan man ning basog ka sa pagsunod. Unya kay mo gipaningkamutan niya pagsunod nga imong gisubay usa ka sigpit nga na narrow gate narrow gate. Sino ka lang narrow? Ang imong kuon sa diri kanang in technical matter about kaning through. Kanang true. Kanang through tanawin mo diha. Magapaningkamot ka mo sa pagsulod. Sa pagsunod nga makalapos ka sa narrow, Pangutana karon. Asa man mo sulod? mao gani. Dapat ingon strive to enter sa asa man. Sa narrow. Kay ang ingon man diri strive to enter pinaagi sa narrow gate. Pasabot diri strive to enter sa kingdom. At to panikamot ka mo sa pagsulod asa ngadto sa gingharian sa ato ang magbubuhat pinaagi.
Sa sikpit o lisod nga narrow way. Unsay kondisyon na makasulod ka sa gingharian? Through the narrow gate. Because in the narrow gate, there is what we call hard-pressed life. Sakto ba? Hard-pressed. Sa iyo mga kapatid na yan. Sakto ba sa... Hard-pressed. Nasa tayo other reference ani sa Esdras, pero wala ako diri makita na reference. Nasa 2 Esdras chapter 7, mabasa po na. Same idea. Yes. Nga ang word na narrow niya, dili pwedeng duha ka tao maglakaw dungan. But ang tao niya maglakaw one after another. Okay, tungod sa kanaro ba? Gabi no? Ana mo dito sa second Esdras chapter 7. Sipit gid siya Kay di man di ka karon tulungan ta diri no. Pwede tang lakaw pa dudot dungan. Pero ang kanang narrow nga idea dito sa 2 Esdras, one after another. Kay dili pwede nga sabay-sabay. Dili pwede sabay-sabay. Kay nga naman diri sa pikas nga bahay na ay tubig. Pikas nga bahay na ay kalayo. Kuya mahambog. O mahambog ka dito. Pasok ka. Ay ka mahambog ka diyan lumos sa tubig. So ana ka narrow. That's the idea, no? Pero I believe ang narrow, kung atong i-explain din siya, this is about Yahusha. Hindi kaya naman, yaw ka ng 14 verse 6. Hindi naman Yahusha, I am the way. Mugi sakto siya nga si Yahusha gina siya. Mugi sakto nga kumaga idea about kinsa mong yun ang dalan. No? Yan siya, ino na siya nga, siya mao ang kinabuhi, kamaturan, kinabuhi, walay makaadto sa mahan. John 14:6, di ba? Walay makaadto sa mahan, gawas kung pinagi ang Yahusha. So, Yahusha, mao man ang living Torah. Mao nga dapat sunod yun siya. Yahusha. So, wala siya isumpaki. No? Wala siya isumpaki. Wala siya, no? I say to you, will seek to enter and will not be able. So, kay daghan man ang tinguha nga mosulod sa ganghaan sa lingharian. Apan, gingon diri, I say to you, will seek to enter and will not be able. Wala gid nakalampos. Ito mo, wala man nisulod sa sakto nga dalan. No? Ang idea, no? Okay, naman ko yung option nga road. Yes. Na ay halapan o na ay sikpit. Kung balikan na ito, ang Jeremiah 6:16, ang sikpit na dalan kay Old Pathman. Yes, ancient path. Kaya ang nasa nasa broad kaya ng mga modern Pathman. O katong diliganahan mo. Katong diliganahan ng lakaw. So, ako ba yung problema? Karon yun. Klaro na, no? So, pila na ka mga references. Bay-bay naman, no? More than 2 naman dahil, no? More than 2 witnesses. 2 to 3 witnesses man. Ang truth shall be established. So, therefore, saan tayo siya pag sumpay nini? Ang majority nga ipampuhuan, ang idea about this kumaga ano naman i-call na doctrine, the idea about the doctrine of nowadays sa mga believers generally, I'm talking general mga believers, just believe and you are saved forever. But ato naman ikaw dito emphasize bila naman ka mga references nga nagingon si Yahusha taught repentance. Yes. And then obedience to the Torah. And then and endurance to the end. Oh, ang steps, no? So ato siguro ihingos ka na ito ng repentance, no? Okay. It is Matag Iyaot chapter 4. Mamanidiri ang wani ni Yahusha. 4 verse Matag Iyaot chapter 4 verse 2 mo siya na? Oo, no? No. Dili na. Chapter 3 verse 2 ba na? Ang ba't yung sakto ba po?
About atong nasa ko ang book. Ano rin? Matthew chapter 4 verse 17? 17. Oh, 17. From the time of Yahushua began proclaim and say, yung ba niya, repent, for the reign of Shemayam has drawn near. Okay? Matthew 4 verse 17 naman. Verse 17. Lord Nam, sa Kwanput, Matatiao 3 Chapter verse 2. 3, pero ang nag-ingon ani diri si Yokanan. Oh. Yokanan the immerser. Kumbaga, another account, Ah, the same statement. statement. Yes. Pero the same message. Yes, the same message. Another witness, si Yokanan. Ingon din siya Matthew chapter 3 verse 2 and saying, repent, for the reign of Shemayam has come near. So, Another Oo. account saying sa maong mensahe ganiin pag Inusog. Kaya lang isulti niyo siya. So, two witnesses na. Yes. Okay. Established. So, si Yokanan, the immerser, isulti niya si Yahushua po, maupod niya siya nga repent. Wow. So, muna, kung ato ni siyang i-verify, kung ato panangitang i-verify ni siya sa mga letters ni so-called Apostle Paul na ituan sa kadaghanan, Yes. naabot siya i-wali niya, may tungkol sa pag-inusol. So, muna, i-challenge na mo mga kaisunan. Yes. Pagkita niya reference kung sa iyang mga writings, wala dito sa Book of Acts, ha? Kaya hindi mo na iyang sinulat ang Book of Acts. Kung sa iyang mga writings, naabot siya itudlo about repentance. Okay? So, klaro man, dili kang Yahushua nga itudlo niya ang repentance, obedience to the Torah, and then endurance to the end. Klaro na ang word ni endurance, no? Asa ka maglahotay. So, klaro kayo, no? So, therefore, Brother Sakak, kung sa man yung atong kaluwasan, Brother Sakak? Nag-ingon nga, salvation is a journey, not one-time event. At as Ecclesiastes says, chapter 12, verse 13 to 14 says, fear Aluwa and keep His commandments. Ibalik niya po, keep His commandments. Another account. For this is the whole duty of man. For Aluwa will bring every work into judgment. Wow. So, Present niya po ng ano? Ang Panginoon nga keep the commandments. Kung gipanghinusgan yun, Rumayo nga, it always keep the commandments because commandments is our guide. It's our guide. Kaya ganingon mo sa dining sa Ecclesiastes nga, sa katapusan ba, ganingon sa dining nga, ang aluwa, the aluwa will bring every word into judgment. No, nowadays, kung dili ka mo base sa imong pagabuhaton dito sa commandments, ang imong tanang gibuhat nga sayo nga wala mag-pattern ngadto sa commandments nga gitudlo nimo, mao toy basihan sa imuhang para ka hukman ka pinagi sa imong binuhatan. Dahil kapasikaran yun. Dunay ebidensya. Dunay mga ebidensya nga iyang kakuhaan o base nga mauni imong gibuhat o mauni siya ang dapat untang imong gibuhat. Okay. Kaya kung na makikisunod nga balaod, mawala gapon na siya in application in our real life in this aras or this community we are now presently resided. Karon ba? Karon nga kuan. Kung dili ka magsunod sa kabalauran karon, mapriso mo ka. Ato ka padung sa BBRC, Muntinlupa or CPDRC or whatever. O dili ka mosunod sa kabalauran. Sama ka na ron. Sayop nga kapag kabuhat, example lang.
dito lapit sa amo, sa luan, ginadakop ang tari. Tari, huwag mong ganahon. Hindi ba ito makasana, kaling-uling nga man, sayop ka. Nga man, magsugal man mo. Unya, karon, misupak mo sa balaod sa munisipyo. Di siyempre dakupon mo. Huwag palakpan mo, magpinalty mo, kasi penalty ninyo mga priso. So, the same as this one, nga, i-judge ka, sigo sa binuhatan, kung nasipyat ka dito sa pattern, sa commandments, or sa Torah. Now, your life, if you are not referring to the Torah, and you are not always referring to them, musipyat ka yun. Once musipyat ka, you'll be judged. So, in other words, this is the whole duty of man. Yes. Okay, ay kita sa Yohanan chapter 5 verse 29. Balik ko, Brother Malkiel. Gingon diri kay they that have done good unto the resurrection of life or kaya, and they that have done evil unto the resurrection of condemnation. Kumbaga, kung imo ni emphasize, there is an equivalent nga mga sakto nga mga linyada sa terminology ni mga kaigsunan. So, like, doing good yan. So, ang doing good ang standard sa doing good in the eyes of the Creator is doing the commandments. Doing the commandments, yes. Under subjective yapon ni siya nga kuan. Nya ato naman emphasize, nga naklaro siya, nga diri unto the resurrection na ay pagka bantaw ngadto sa kinabuhi, no? And then ang the other way around, and they that have done evil, another example mga kaigsunan, unsa nagipasabot sa evil, ang evil nagipasize diri katong pagkawali balaod. Wala balaod. Oh, para klaro-klaro. Mamanaw sila, pero ato sa condemnation. Na nasa i-convert ka ng emphasis sa katbang. Okay, let's proceed. So, ito no, John 5:29 na kung i-explain ni Brother Malkiel. So, ari na kita ron sa conclusion. Okay, it's about kung ano gino? It's about kung ano gino. Okay. So, ari sa pagtapos. Daghan yung maliksan mga brothers, no? Okay. But, as what we have said sa ato ang kuan kanang sa to pagpinumdum disclaimer na to. Disclaimer ganyan. This is all about making it clear sa atong kuan pa title para sa atong programa ang tinago nga kamaturan. So, the truth shall be revealed to you today again. So, in conclusion, And the truth will set you free. Yes. You can say, I am on the path of salvation, but you cannot say, I am already saved forever. Wow, klaro no? So, saan na to siya pag pasabot sa mga sa yanong nga pagpanabot aning mga kaigsunan, you cannot go jump into conclusion that you are forever saved. Diba? Ang giingon sa pinaka-first good na statement, you can say that I am on the path of salvation if you are now obeying. Starting to strive, no? Kay striving, it is action. Action magiging active. Enter. Then enter. Kumbaga, ang word nga, kumbaga, kaning active, no, still man eh. Nagpadayon man eh. Kaya gingon, endurance man. If you're still active on doing the commands, you're in the path of salvation. But, another way around, you cannot say, I am already saved forever. But you are not active. Masama magpaghatag justification kung wala na kagakuan. Gatuman. Kato sa para sa nakailan na Yahuwah. Wala na nag-actively na tuman sa iyang kasukuan. Okay, daghan ba yung nakailan ng sangalan, di ba? Yes. Pero walang ginagalakaw. Usa to sa example sa gingon sa Matthew 7:21 ganiha. Dili ang tanan nagatawag, di ba? Nagahingog mga milagro. Oh. Okay.
naga-propesya. Kabalo, apel to sa mga nagsakit Oo. sa ngalan ni Yahuwah sa katong individual nga gipapahawa. And then, mo yung pinaka bro, final. Let us walk in Yahushua's teaching. Obey. So, kita mo walk ito sa writings ni Brother Paul o Apostle Paul, no? Eh, kita kang Yahushua, di ba? Teaching of Yahushua. Yahushua magayon. Living Torah. Living Torah. And obey. Obey the Torah Torah. and endure to the To end. the end. Yes. What a good way to end. Yada Yahuwah. Yadayawa, Kaisunan. Let us walk, ano ba yung basa? Let us walk in Yahushua's teachings, obey the Torah, and endurance to the end. Yadayawa. Praise Yahuwah. Praise Yahuwah. So, Kaisunan, wala na may parting words. Okay na to siya nga parting words na to, di ba? Very clear. Very clear naman, mga Kaisunan. So, sa mga brother, napatay kanta niya? Mga tayo panapos na. Okay, mga Kaisunan. Mo naman itong panapos. So, sa sunod nga episode na to, mo niya anong topic, brother, no? Yes. How to be saved according to Yahuwah and Yahushua. Okay? Without the writings ni Brother Paul. Okay? Direkta kita sa unsay foundation sa kitudlo ni Yahushua based on the Tanakh. Tanak. Okay. Okay. So, ano yan itong naisudan? So, abangan ang susunod na Episode. mga Sa kaisunan. ato ang programa ang Tinago nga kamatuuran. Yada Yahuwah. Yahuwah Barak. Yahuwah. Mana? Layala to.